Gusto ko ng matapos itong aking mga nag-overwhelm na naman ako. Itong aking klase at itong aking pinasok na ito. Yes, dahil ako yung umay na. And yes, natapos ko yung aking clinicals kahapon, 12 hours. And then ngayon ay back to my reality, yung tunay kong trabaho. Yes. Tapos bukas uli, clinicals uli. Yes, ganun. Ganun ang buhay ko. Talagang matapos lang talaga itong aking clinicals at itong aking pag-aaral na ito, mawawala na rin ako ng kahit pa paano is stress sa buhay, kumbaga. Kasi dagdag din tong stress sa buhay ko eh. Okay lang magpaka-stress. Medyo lang talagang nagpakaba ng aking mundo. Nagpayanig ng aking regular routine. Yes, dahil talaga namang alam mo yun, halos wala na akong magawang ibang bagay sa buhay ko. Talagang pinagbabudget ko lang yung mga time na meron ako. Kagaya kahapon, ultimo pagre-refill ng mga gamot ko ay hindi ko na nagawa. Ultimo dentist ko ay ilang beses ang tawag sa akin para i-appointment, magpa-appointment uli ako ng aking appointment. Hindi ko magawa. Hindi ko rin magawang pakinggan kahit yung voicemail niya. Yes, tawag sila kahapon, nag-iwan pa ng voicemail. Yun, hindi ko pa nabubuksan yung voicemail na iniwan nila. Ay, nako, ganun ka-busy yung buhay ko. Ngayon, kaya may oras ako ay dahil, syempre, papasok ako sa trabaho, kaya kahit pa paano may oras ako, kumbaga. Yan, eto na nga, 7:31 na 8:45 ang pasok ko. So, meron pa akong ilang minutong natitira. Teka, titingnan ko muna yung schedule ko at baka mamaya ay mali na naman pala yung schedule ko. Tapos ako ay panay ang dak dito. Tapos yung pala late na ako. Ano bang date ngayon? Shit, I don't even know what day today. 15? Let me see. Oh yes, I think it's 15. No? Yeah, it is 15. 7:45 ang pasok ko. Okay, may oras pa tayo. And then, 3:45 ang labas ko. Grabe. Pasalamat na lang talaga ako at itong trabaho ko ay naintindihan ng boss ko, ng aking manager, ang aking buhay na alam mo yung biglaan na lang talaga na nagplano ako na pumasok ng school. Buti na lang. Para hindi ko rin siya naihanda, kumbaga binigla ko siya. Sabi ko sa kanya nung time na mag-aaral ako, bigla ko na lang inihain yung mga schedule ko sa kanya. Sabi ko, ito mga schedule ko, ako'y mag-aaral. Pagkatapos kong sabihin sa kanya 2 years ago na sabi ko ako ay magtatrabaho sa kahit na anong oras na ibigay niya sa akin, ang nangyari siya yung binigyan ko ng mga oras ko, yun. Pero pumayag naman, naintindihan naman niya kasi nag-aaral din pala siya ng pharmacy tech. Kaya naintindihan niya. Sabi niya, go ahead. Sabi niya, natutuwa nga siya nung nalaman niya na mag-aaral ako. Sabi niya, maganda yan. Sige, gawin mo. Ako, hindi ko kasi pinurso yung sa akin. Hindi ko nakagraduate ba siya or what? Or baka yung license lang hindi niya na kinuha, kumbaga. Saka na tayo magkwentuhan dahil talagang kapos na naman tayo sa oras dahil ang working mom, working girl ay papasok na sa trabaho. Tapos mamaya pag uwi ko, gagawin ko yung practice test na meron pa kasing practice test na marami natitirang practice test this month hanggang next month. Pero may mga schedule siya, hindi siya pwedeng gawin ngayon kung bakit may schedule pa, hindi ko alam. Tapos may oras din. Tapos hopefully ay magawa ko yun bago ko tulungan yung anak ko kasi nga maglilipat kami ng mga gamit mamaya. Punta kami sa bahay niya. Hakutin yung ibang mga gamit. And then, susukatin ko rin kung kasya ba doon yung couch sa bahay. Dahil ipamamana daw nung isa itong couch sa kanya. Ipamamana na niya doon sa anak ko. Sa kanya, itong aking inheritance sa'yo yung couch. Ayan, sabi ko sa kanya, anong gusto mo ba? Sabi naman, free, walang problema. Gusto ko yan. Sabi niya, ganun. Itong anak ko, basta pag libre din wala din problema. Ganun kasimple din yung anak ko. Hindi siya maarte. Basta libre, go ahead. Sabi niya, libre, hindi ako bibili ng couch. Walang problema, sige. Sabi niya, ganun, tatanggapin ko yan. Sabi niya, ganun. Alright, wala na talaga. 35 na, 40, 45. Diyos ko, 10 minutes na lang maglalakad pa tayo dun sa trabaho ko. Ako pa yung magbubukas ng store. Alright, hanggang sa muli, saka tayo magkwentuhan, okay?
At ngayon nga eto nakalabas na ako. At ngayon ay naisipan kong magpalagay ng gas dahil paubos na yung gas ko. Kaya eto, dumiretso na ako sa gas station na malapit lamang sa aking pinagtatrabahuhan. Well, actually sa amin din yan yung gas station na yan. Sakop yan at pag-aari din ng trabaho namin. Yes. So, pero, syempre hindi naman ako makakalibre ng gas. But I'm just saying lang na sakop pa rin namin yan. Sa amin pa rin yan. Pero hindi akong nag-handle niyang gas station na yan. Yung manager